Pagkagwapo ang gas, agad bumibigat. Hello, good afternoon guys. Nandito na po ako sa part 2. Nag-install na po ako ng dalawang Royal cord para lamang sa isang motor kasi yung isang motor sa taas ay 6 lead. Inuulit ko, 6 lead. Pero yung control niya forward and reverse. Ang kailangan po dito ay industrial electrician, hindi po building electrician. Yung contactor yan ay motor 2. Test na po ako ng motor 1, yung forward and reverse. Yung resistance niya, yung UBW ay nasa pagitan ng 2.0 ohms. Kung 0.1 or 0.2 lang diferensya, okay pa yan. Insulation test reading po ay 60 mega-ohms o below. Mababa po ang kanyang insulation, 444. Need na po ang motor ng refurbishing technique. So, kailangan i-pull out. Kaso, sobrang bigat. So tingnan na lang natin kung puputok siya after test. Hindi naman short yung pin na UBW. Bahala na, matanggal lang naman. Goodbye. Next, sa single motor pa rin. First group ng lead na 3 ay tapos na po. Yung una. Next, second group 3 lead din. Sa isang motor lang yun ha. Kaya nagkaroon ng 6 leads. Next is second group with 3 leads. Sa isang motor lang yan ha. Second group reading, resistance ng UBW is 3.3 ohms. Balance po lahat sila. Insulation resistance niya ay higher. Mataas po. Infinite sa madaling salita. Healthy po ang kanyang insulation. Healthy means in medical fit to work. But healthy in electrical means good insulation in meager resistance. Dito naman tayo sa number 2 motor sa ibaba. Ang function ng motor sa ibaba is to drive the ball clockwise. Motor number 2 UBW resistance ay 8.4 ohms. All side ng UBW are balanced. Insulation resistance between ground ay 16.3 mega ohms. So very poor. Very poor. May mga humidity at moisture po ang insulation. Ito yung mga cable na kinabit ko. Mga bago yan po. Yan. Yan po ang motor number 1. Yan ang motor number 2. Papunta sa ibaba. Yan. Na-terminate ko na po lahat. Yan. Makakapal po yan. Ang tunay niya, pinagangat-ngat po ng mga daga. Ayan o. Sunog at ngat-ngat. At saka, hindi magandang pagkabalot. Hindi safety po. Yung ginawa ng unang electrician na pinalitan ko. Next ay gagamit tayo ng contact cleaner. Isprayhan natin ang mga kontaktor dahil yung mga contact niya madudumi. Nagsiglabasan po ang mga ewan ko ito, mga ibang klaseng hayop nila lang. So now, lahat po ng kasulok-sulukan ng circuit na ito ng mixer from contactor to control panel ay nilagay ko po ng contact cleaner para malinis po lahat ng mga pin kasi sobrang dumi. Halos ko ubusin ang in-can ng contact cleaner. Ayan po, malinis na po yung frame. Pwede na madulas yung ipis dyan. Nabulabog na po ang mga ipis fighter sa loob ng contactor. Di na mapakali kung saan tatakbo.
Iyan po ang ginagamit kong contact cleaner. Nasa 250 po ang amount niyan. Ayan na po, malinis na po ang frame. Pwede nang pakasalan. Just call me Masi for short. At your service. Ayan po ang breaker ng mixer. Ayan, malinis na po. Kahit ipis, madudulas na po dyan. Dalawang cable na malalaki. Isang cable, 4 na wire. Sobrang sakit sa kamay. Parang tayo nagtrabaho sa barko nito. Finish installations and double check na lahat. Kaso, ang nagsusupply ng circuit breaker ng 3-phase input na 220 volts ay wala ang supply. Absent kasi ang master breaker. Siya lang makapagtuturo kung saan banda ang number 4 mixer. Thank you. Tomorrow.